Breaking news mga kababayan, nako po, wala nang impeachment. Tila hindi na po magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Tito Soto, nako po, napa-walk out na. Nako po mga kababayan, Ping Lacson biglang namutla. Halaka. Yung minority, nako, nag-iiyak na. Nako po mga kababayan, SP Cayetano pumalag. Palit liderato sa Senado. Malabo. Kasi kukodita daw si Cayetano ni Tito Soto eh. Kunwari si Subiri yung ipapalit pero siya din pala. Eh sabi nga ni Erwin Tulfo, naku po, mukhang bumabaliktad po. Saka si JB Ejercito, mukhang lilipat bakod. Tila iiwan si Tito Soto na one ball. Halaka, mga kababayan ko, talagang ibabasura na ang impeachment. Tila mapapalundag si Sara ngayong umaga. Mga kababayan, pakinggan po natin. Totoo ba na wala ng impeachment at tila wala ng magiging impeachment court ng Senado? Paano na mga tangalista, bobolista, pinkilista, one-bolista? Eto na po mga kababayan, pakinggan po natin. Gaano katotoo ang balitang ito? Panoorin nyo hanggang dulo para hindi kayo magkamali, okay? Iwas tayo sa fake news. Ito na po mga kababayan ang ating pasabog ngayong umaga. SP Cayetano may hinambalos, may pinaluhod. Naku po, iyakan na ang mga one ball. Pakinggan po natin. Kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. To God's grace, tuloy-tuloy po ang trabaho. Magandang hapon po sa akin Facebook family. Kanina po, I expressed sentiments, narrated some facts, made some suggestions. Now, I just want to make an update. Before that, someone told me, battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Because real lives is not about narratives. It's about the truth. Diba? Kung ang narrative mo, ito mga nagugutom, tulungan natin. Ito yung impeachment, dinidelay, wag natin payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yun po ay average, yun po ay isang basket at karamihan dun pagkain. But maraming hindi kasama dun sa indicators na yun ng basket ay sobrang tumataas ang presyo. Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na super El Nino, and then eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So I'm very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo ay nangyayari before or after the session and was beyond our control. Meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive. At I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila. Napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila maso-certify sa akin at hindi ko ma-send sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila, sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito tonight para bukas mapadala natin. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador,
tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, anong sabi? Secretary. Sorry, I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, Ayan mga kababayan, tila magko-convene pala ito. Magko-convene bilang impeachment court. So, sinulatan na ni SP Cayetano itong mga House of Representative para mag-convene ng Senate hearing para maging korte dito sa kaso ni Sara Duterte. Pero bali-balita mga kababayan, na ito ay ibabasura lang. Kasi nga po, ang minority ni Tito Soto, nalagas-lagas na. Naku po, iilan na lang ang natira kung yung dalawa ay lilipat pa. JB Ejercito at itong si Raffy Tulfo, lilipat sa kabilang bakod. Paano na Tito Soto? Iyakan na sa one ball? Halaka, Erwin? JB, lilipat na ulit. Naku po, 5 na ang lumipat. Paano na ito? Tutuloy pa ba ang kudita ni One Ball? Kawawang bata. Kung kailan kasi tumanda gagawa-gawa ng anomalya Hindi na lang ginawa ang trabaho Parang itong si Lacson mga kababayan, kaya laging nasasalpak. Nasusubakbak ni Marcoleta. Naku po mga kababayan ko. Wala kasing nangyayaring investigation puro pagtatakip Kaya ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Meron pa bang magko-convene pa ba ang Senado para sa kaso ni Sara? Naku, ito na po ang balita. padala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on 18 May 2026 at 3 p.m. Ayan mga kababayan, magko-convene pala ang Senado ngayon, Mayo 18, sa oras na 3:00 ng hapon. Sinulatan na po ang mga senador. Ang hindi lang pumirma di umano, nakita ko lang po sa social media, binanggit na rin ni Alan Cayetano na SP. Alam nyo mga kababayan, buti na lang, isang abogado ang naging Senate President. Alam nyo kung bakit? Ang laking bentahin nating taong bayan Kasi nga, nakakaalam ng mga konstitusyon. Hindi binibending dalo. Isipin nyo mga kababayan, yung nangyari dito sa Senado, si Aplas ka pa ang sususpindihin ng ombudsman. Siya na nga ang sinugod. Siya na nga ang gumawa ng kanyang tungkulin. Aba, siya ba ang sususpindihin ng 3 buwan? Saan ka nakakita ng batas sa ganyan? Puro bending dalo, mga kababayan. Di ba? Sasabihin nila, drama,
Sinugod na nga ng NBI, drama. Sasabihin, walang nagpaputok na NBI o may video. Sasabihin, walang pumuntang NBI o may video. Ang dami pong mga ebidensya po na talagang planado itong ginawa nilang panggugulo sa Senado. Kaya, bali-balita, tila pati Korte Suprema, mga kababayan, kumatig. Kumbaga, sumang-ayon kay General Bato na ipawalang bisa itong pag-aresto sa kanya. Yan kasi yung kumakalat na mga balita sa social media. So dito sa impeachment ni Sara, naku po, parang malabo ito. Mga kababayan, dahil sa ginagawa ng mga bending dalo, ginagawa nilang uto-uto, ginagawa nilang bulag ang mga Pilipino. Binubulog nila sa kanilang mga katwiran na baluktot. Di ba mga kababayan? Isipin nyo yung magnanakaw, pumunta sa bahay mo. Sabihin mo, oh, ba't ka nandito? Nag-warning shot ka, ikaw na may-ari ng bahay, tapos yung magnanakaw, siya pa yung magkakaso sa'yo. Di ba mga kababayan? Nako po, eto na ang balita. In accordance with the applicable rules and procedure, you are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure Impeachment Trial. All senator judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the properly orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo, nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we are all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. Lawyers are officers of the court. I believe in the honor, in yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step of not even asking, not even communicating, walang due process. Pinagbintangan nyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So siguro naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag may nagkamali at sinabi, pasensya na kumpanyero, pasensya na kumpanyera, so tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court at hindi ba sa law school deans kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court ang nagsabi, yan ang batas. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po to. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. So ano po ibig sabihin nito? Na kahit ano pong lakas, kahit anong kapangyarihan ng isang lalaki o babae o man or woman, ang batas ang nasusunod. So kung nag-a-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin ang tama, yun po ba ituturo natin sa mga law students? So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays, nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anuman delay. Ayan mga kababayan ko, buti na lang abogado ang SP natin ngayon.
may alam sa batas, mga kababayan ko. Outside the Senate, kung sino man 'Di ba? Buti na lang abogado. Alam niyo kung bakit? Sumusunod po sa saligang batas at utos ng Korte Suprema. Hindi gaya nitong dalawang ito, itong nabulok na mga senador. Tito Soto, Bending Dalo. Itong si Ping Lacson, Bending Dalo. Hindi tumatalima sa utos ng Korte Suprema. Kaya pinapalagan sila ng taong bayan. Kaya laging nagagalit si Senador Marcolita sa dalawang ito. Mga nabulok na senador. Bulok ang utak. Bulok ang prinsipyo. Bulok ang filosofiya sa buhay. Sila lagi ang tama, tama, tama. Ang tagal ko ng senador. Ako ang dapat pakinggan nyo. Ako ang tama. Ako. Ikaw na. Ikaw na, one ball ang magaling. Mas magaling ka na sa Korte Suprema. 'Di ba, mga kababayan ko? O ngayon, ipag-pray nyo. Kayo mga one ball. Pag nagsalita ang Korte Suprema, wala nang impeachment. Labag sa saligang batas. Yari kayo. May prediction na ako dito, mga kababayan. Yan yung aking personal assessment na ibabasura ng kataas-taasang hukuman itong kaso ni Sara Duterte dahil labag ito sa saligang batas. Wala pang may pakitang mga resibo na mga ebidensya na magpapakita na ididiin sa tunay na kalagayan ng kaso ni Sara. Wala kayong may pakitang mga ebidensya. Sila Madriaga, Trillanes, naku, mga basura, mga bulok yan. Matagal nang napatunayan yan. Walang napatunayan, puro chismis. Puro mga haka-haka. Puro kwento, walang kwenta. Okay, mga kababayan ko, kaya walang impeachment na mangyayari, okay? Yan po ang sinasabi ng mga pangitain ko. Mababasura ang kaso ni Sara. Kaya kayo, mga tangalista, bobolista, one-ballista, wala na kayong aasahang impeachment. Mga kababayan, mga naniniwala sa katwiran at ng katotohanan dito sa mundong ibabaw na ito. Katwiran at kabutihan ang mananaig. Si Sara, hindi yan makukonvict. Mababasura ito. Yan yung aking nakita mga pangitain ko. O ano magagawa nyo? Yan yung pangitain ko. Mga bobolista, ano magagawa nyo? O, iiyak kayo? Bahala kayo. Mag-comment kayo kung iiyak kayo. Basta wala ng impeachment, mababasura yan. Sundin ang saligang batas. Buti na nga lang itong pumalit magaling-galing. Maalam. Hindi mayabang, hindi nagbubuhat ng bangko. Laging sinusunod ang batas. Pero kayo, mga bending dalo, nakakabwisit kayo. Diba, mga kababayan ko? Isang like, isang share po, at isang subscribe. Ipakalat natin ang balitang ito. Okay? Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Happy morning ng Mayo 18. Salamat po sa inyong suporta.